Ako ang tagapagmana ng pinakamayamang tao sa mundo. Kabanata 13:36. Kailan pa ba? Sa simula, hindi narinig ng lahat kung gaano kahusay ang kanta ni Cyrus, ngunit habang umuusad ang kanta, lahat ay sumama sa tunog ng piano. Ito ay maaaring ang pinakadakilang kagandahan ng piano music, madali nitong mapakilos ang iyong mga damdamin. Ipinikit ni Agatha ang kanyang mga mata at tahimik na nakinig sa piano ni Cyrus. Nararamdaman niya na ang kanta ay napakabanayad, napakaamo na unti-unting nakakapagpakalma ng iyong isip. Bukod dito, alam ni Agatha na ang kantang ito ay naglalarawan ng pananabik ng isang anak para sa kanyang ina, at ang pakiramdam ng pagkawalang ito ay napakalakas at napakalinaw. Sa paglipas ng panahon, ang lahat ng naroroon ay tila isinama sa kahangahangang tunog ng piano, at lahat ay magkakaroon ng iba't ibang emosyonal na pagbabago kasunod ng pagbabago ng tunog ng piano. Dahil ang kantang ito ay tungkol sa nawawala, at lahat ng naroroon ay may namimiss, kaya madaling mapuko ang ganitong uri ng emosyon. Tinitigan ni Marco ang posisyon ni Cyrus. At ang ekspresyon sa kanyang mukha ay bukod pa sa pagkagulat. Dahil hindi niya inaasahan na ang mga natamo ni Cyrus sa piano ay magiging sobrang nakakatakot, at ang kanta ni Cyrus ay napakaganda rin. Mariing ipinikit ni Agatha ang kanyang mga mata at dahan-daang umagos ang mga luha nang hindi sinasadya. Pagkaraan ng hindi malamang tagal, sa wakas ay tumigil ang tunog ng piano. Ngunit lahat ng naroroon ay tila hindi lumabas sa magandang tunog ng piano ni Cyrus, at ang eksena ay naging lubhang tahimik. Si Benji lang ang nakaupo sa sofa na mag-isa, na may sobrang pagtataka sa mukha, dahil hindi niya talaga maintindihan kung bakit ganito ang reaksyon ng lahat sa mga oras na ito, at hindi niya narinig ang kanta ni Cyrus ngayon lang. Anong espesyal na lugar? Ma, miss na kita. Dahan-daang iminulat ni Cyrus ang kanyang mga mata, at pagkatapos ay huminga ng mahabang panahon. Ang piyesang ito ay talagang nilikha mismo ni Cyrus. At ang buong piyesa ay tungkol sa kung paano niya nami-miss ang kanyang ina sa loob ng napakaraming taon. Ngunit hindi kailanman tinugtog ni Cyrus ang piyesang ito sa harap ng sinuman, ito ay si Cyrus naglalaro ng piyesang ito sa unang pagkakataon. Ano ang pangalan ng kantang ito? Pumunta si Agatha sa harap ni Cyrus at mahinang tinanong si Cyrus. Miss. Malumanay na sagot ni Cyrus. I like this song very much. After listening to your song, I feel my mood is much better. Sabi ni Agatha kay Cyrus sa seryosong tono. At bahagyang napangiti si Cyrus pagkatapos marinig ang mga salita ni Agatha, at pagkatapos ay mahinang sinabi. Sa totoo lang, bawat isa sa atin ay magkakaroon ng isang taong nami-miss natin. At mayroon din tayong mga panghihinayang sa ating mga puso, ngunit hindi tayo maaaring mabuhay lamang sa panghihinayang. Kailangan nating continue. Sinasabi mo ba na lumalakad ka pasulong? Kabaitan. Bahagyang tumango si Agatha. Hanggat ang kantang ito ay makapagpapaginhawa sa iyo. Tumingin si Cyrus kay Agatha at bahagyang ngumiti. Habang nakikipag-chat si Cyrus kay Agatha, ang iba ay tila bumagal sa tunog ng piano kanina lang. Huminga ng malalim si Yolanda, pagkatapos ay humakbang pasulong at mahinang sinabi sa lahat. Ngayong pinatugtog na ang mga kanta ni na Cyrus at Marco sa piano, lahat ay maaaring bumoto. Matapos marinig ang mga salita ni Yolanda, lahat ay lumingon sa kinatatayuan ni Benji. Ang ekspresyon sa mukha ni Benji ay hindi pangkaraniwang pangit, na para bang pinagbabantaan niya ang lahat ng naroroon. Sa oras na ito, alam ng lahat sa kanilang mga puso na ang musika ni Cyrus ay halatang mas maganda at kaakit-akit kaysa sa musika ni Marco. Ngunit dahil sa pag-iral ni Benji, lahat ay hindi nang ahas na sabihin ang kanilang mga isipan.
Sa tingin ko mas maganda ang musika ni Cyrus. Sa sandaling ito, nagkusa si Agatha na magsalita. Matapos marinig ang mga salita ni Agatha, ang lahat ay natigilan at napalingon sa kinatatayuan ni Agatha. Dahil akala nilang lahat ay tiyak na pipiliin ni Agatha si Marco, ngunit walang nag-iisip na si Cyrus ang pipiliin ni Agatha. Napakasimple din ang dahilan kung bakit pinili ni Agatha si Cyrus. Ibig sabihin, pakiramdam niya ay tama pa rin ang sinabi ni Cyrus, lahat ng tao ay may kanya-kanyang pagsisisi, ngunit hindi ka laging mabubuhay sa pagsisisi, kailangan mo pa ring umasa. Para kay Agatha, ito ang simula ng isang bagong hakbang para sa kanya. Paano ang natitira? Tumingin si Yolanda sa iba at nagtanong. Ilang mga batang babae na may magandang relasyon kay Agatha ay tumayo din para bumoto kay Cyrus. At karamihan sa mga natitirang tao ay tila nagbabalak na umiwas, walang pinipili si Cyrus, ngunit hindi nila pipiliin si Marco. Napagdesisyonan na ang kinalabasan ng laban na ito, at lahat ay hindi nang ahas na pumili dahil sa relasyon ni Benji. Anong nakatayo kayong lahat dyan? Ngayon ay maaari ka nang bumoto. Tinitigan ni Benji ang kanyang mga mata at sumigaw na may galit na galit. Matapos marinig ng lahat ang mga salita ni Benji, wala pa ring reaksyon, at walang nakakaalam kung ano ang gagawin. Wala nang boto. Gayunpaman, sa sandaling ito, biglang sinabi ni Marco. Marco, ano ang ibig mong sabihin? Naguguluhang tanong ni Benji. Huminga ng malalim si Marco, pagkatapos ay naglakad sa harap ni Cyrus, at sinabi kay Cyrus sa mahinang boses, Mr. De La Cruz, napakaganda ng kanta mo ngayon, inaamin kong talo. Marco, nababaliw ka na ba? Sinong nagsabi sa'yong umamin ka sa pagkatalo? May mali ba sa utak mo? Nabaliw si Benji nang marinig niya ang mga salita ni Marco, at sumigaw sa sobrang excited na tono. Iyang Master Duan, napakaraming tao na naroroon ang nakakarinig na ang aking kanta ay talagang mas mababa kaysa sa kanta ni Master De La Cruz. Hindi lang sila naglalakas loob na sabihin ang totoo, kaya ayaw kong patuloy na mapahiya, kaya't maaari ko ring aminin mo na lang ang talo. Sabi ni Marco sa napakaseryosong tono. Maaari kang umamin ng pagkatalo kung sasabihin mong aminin ang pagkatalo. Si Benji ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sumigaw ng galit. Kung ayaw mong aminin ko ang pagkatalo, simulan mo na ang pagboto, iboboto ko si Mr. De La Cruz. Matapos itong sabihin ni Marco, tumalikod siya at tumakbo palabas ng pribadong silid. Nakatayo doon si Benji na tulala, na may hindi pangkaraniwang pangit na ekspresyon sa kanyang mukha. Young Master Duan, sa tingin mo ba kailangan pang bumoto? Mahinang tanong ni Yolanda kay Benji. Tumayo roon si Benji at nag-alinlangan ng 2 segundo. Pagkatapos ay huminga ng malalim. At sinabi sa mahinang boses, okay. Dahil si Marco mismo ang umamin na siya ay natalo, kung gayon wala akong masabi, handa akong aminin ang pagkatalo. Ako aminin ang pagkatalo. Panipi. Matapos marinig ng lahat ang mga salita ni Benji, lumingon silang lahat sa kinatatayuan ni Cyrus, na parang walang nag-iisip na mananalo si Cyrus. Hindi inakala ng lahat na matatalo si Benji kay Cyrus kahit na hiniling niya kay Marco na tumulong. Kabanata 1337. Panghahamak. Tila hindi naisip ni Benji ang ganoong sitwasyon, ngunit inamin na ni Marco ang pagkatalo. Kung hindi pa rin aminin ni Benji na natalo siya, napakawalan Gian nito. Walang plano si Benji na gawin ito. Sobra. Lumingon si Yolanda at sumulyap kay Cyrus, pagkatapos ay mahinang sinabi kay Cyrus. Mr. De La Cruz, kung susundin mo ang aming mga naunang tuntunin, nanalo ka sa kompetisyon ngayon lang, kaya maaari kang humiling kay Mr. Duan ngayon, bilang hanggat ito ay nasa loob ng normal na saklaw.
Dapat sumang-ayon si Master Duan sa kahilingan sa loob. Naisip mo ba kung anong kahilingan ang gusto mong gawin? Matapos marinig ang mga salita ni Yolanda, napagtanto ng lahat na ang kompetisyon ngayon ay hindi isang simpleng bagay na manalo o matalo. Maaari ding humiling si Cyrus kay Benji, at hanggat ang kahilingan ay nasa loob ng normal na saklaw, kung gayon si Benji ay walang dahilan para tumanggi. Sa pagkakataong ito, halatang binaril ni Benji ang kanyang sarili sa paa. Siya ang nag-propose ng kompetisyon noon, ngunit ngayon ay siya na ang natalo. Sa oras na ito, ang mga mata ng lahat na nakatingin kay Cyrus ay tila muling nagbago. Dahil naisip ng mga taong ito na baka anak lang si Cyrus mula sa isang malaking pamilya. At ang background ay hindi simple. Ngunit pagkatapos ni Cyrus ay maglaro ng piano ngayon pa lang. Naramdaman ng lahat na si Cyrus ay pambihira din ang pagkamit sa piano, na nagpapakita na si Cyrus ay talagang hindi isang ordinaryong tao. Hindi ko ine-expect na magagawa ni Cyrus na manalo kay Marco. Oo, sino itong Cyrus? Bakit ang galing niyang tumugtog ng piano? Sa tingin ko ang Cyrus na ito ay tiyak na hindi madali, kung hindi makakasama si Agatha nitong Cyrus. Oo. Nagsimulang mag-usap ang lahat sa mahinang boses. Lalong kakaiba ang tingin ng ilang female stars kay Cyrus, na parang nanghihinayang kung bakit hindi sila nakahanap ng boyfriend na katulad ni Cyrus. Saglit na nag-alinlangan si Cyrus matapos marinig ang mga salita ni Yolanda. At pagkatapos ay mahinang sinabi, "Miss Yolanda, kung susundin ko ang sinabi mo kanina, kailangan niya bang sumang-ayon sa anumang kondisyon ngayon, Mr. Duan?" Oo, basta hindi labag sa batas, dapat pumayag ang kabilang partido. Bahagyang tumango si Yolanda, pagkatapos ay sinulyapan si Benji ng hindi namamalayan, at mahinang sinabi, "Mr. Duan, tama siguro ang naalala ko, di ba? Mukhang ito ang panuntunan sa ating bilog, di ba?" Nilinga ni Benji ang kanyang ulo at sinulyapan si Yolanda. Bakas ng galit ang sumilay sa kanyang mga mata, ngunit napakaraming tao ang nanonood sa oras na ito, kung hindi tatanggapin ni Benji ang account, hindi siya makakasundo. Ang entertainment industry sa hinaharap, kaya ngayon lang niya mapipiling ay default. Ang sinabi ni Yolanda. Ito ay medyo kawili-wili, kahit nasa ilalim ng anumang mga kondisyon. Bahagyang ngumiti si Cyrus, pagkatapos ay naglakad papunta kay Benji ng may mga hakbang, tumingin kay Benji pataas at pababa, at mahinang sinabi, "Mr. Duan, hindi mo ba naisip na mananalo ako sa pagkakataong ito?" Ikaw. Tumingin si Benji kay Cyrus na may kislap na galit sa kanyang mga mata. Sa oras na ito, naikayam na niya ang kanyang mga kamao, na para bang anumang oras ay maaari niyang atikihin si Cyrus. Ngunit napakalinaw ni Benji na wala siyang magagawa ngayon kay Cyrus, dahil ito ang Tianian Club. Kung gagawin niya, hinding-hindi siya pababayaan ng mga tao sa Tianian Club, at hindi ganoon kadali ang mga kasanayan ni Cyrus. Walang pag-aalinlangan sa pakikipaglaban kay Cyrus, kaya sa wakas ay pinili ni Benji na tiisin ito. Sa oras na ito, mayroon ng ibang iniisip si Benji. Hahayaan niyang direktang mawala si Cyrus, para malutas ang problema mula sa ugat. Tama, hindi ko inaasahan na mananalo ka ngayon. Kasalanan ni Marco ang lahat. Kung hindi dahil sa kanya, siguradong hindi ako matatalo ngayon. Sandaling inayos ni Benji ang kanyang emosyon, pagkatapos ay huminga ng malalim at nagpatuloy. Ngunit huwag kang mag-alala, ako, si Benji, ay isang taong handang umamin ng pagkatalo. Ano ang iyong mga kondisyon? Sabihin mo lang sa akin, huwag mong sayangin dito na. Oras na ng lahat. Nababalisa si Young Master Duan. Tumingin si Cyrus kay Benji na may mahinang ngiti,
At pagkatapos ay mahinang sinabi, nakita ko lang ang sinabi ni Master Duan. Dapat gusto mo si Agatha, di ba? Tama, gusto ko lang si Agatha. Dapat alam ito ng lahat ng tao dito. Hindi isang araw o dalawa para magustuhan ko si Agatha. Walang ekspresyong sinagot ni Benji si Cyrus. At pagkatapos ay may kakaibang tingin sa kanyang mga mata, at pagkatapos ay kumunat ang noo niya at nagtanong, hindi mo ba ako hahayaang iwan si Agatha? Tumingin si Cyrus kay Benji at hindi nagsalita. Cyrus, hindi ko iiwan si Agatha. Gustong gusto ko si Agatha, kaya hindi mo ako magagawang kondisyon. Kahit na gawin mo, hinding-hindi ako papayag sa iyo. Tuwang-tuwang sabi ni Benji kay Cyrus. Tumingin si Cyrus kay Benji na may mahinang ngiti, at pagkatapos ay mahinang sinabi, Mr. Duan, sa tingin ko ay masyado kang nag-iisip. Masyado akong nag-iisip. Hindi napigilan ni Benji na matigilan matapos marinig ang mga salita ni Cyrus. Wala akong planong hayaan kang isuko si Agatha. Ngumiti si Cyrus ng mapang-asar. Walang kamalay-malay si Agatha at sumulyap kay Cyrus. Ang ekspresyon ng kanyang mukha ay labis na naguguluhan, na parang hindi niya lubos na naiintindihan ang ibig sabihin ng mga salita ni Cyrus. Girlfriend ko si Agatha. Kilalang kilala ko si Agatha, hindi siya gagawa ng masama sa akin, at kahit na hindi niya ako gusto balang araw at plano niyang makipaghiwalay sa akin, hinding-hindi kanya magugustuhan. Ganitong klaseng tao, kaya sumuko ka man o hindi, pareho ang resulta. Tumingin si Cyrus kay Benji at sinabi sa hindi karaniwang kalmadong tono. Matapos marinig ni Benji ang mga salita ni Cyrus, agad siyang napatulala, at ang ekspresyon ng kanyang mukha ay hindi pangkaraniwang pangit. Walang tanga, halos lahat ng naroroon ay maririnig na ang mga sinabi ni Cyrus ay halatang sadyang pinapahiya si Benji. Si Benji ay nanginginig kay Cyrus, ngunit sa sandaling ito ay wala siyang mahanap na dahilan para pabulaanan si Cyrus. Dahil gusto ni Benji na makahabol kay Agatha ay hindi madali. Sa sandaling may crush si Benji sa isang babae, madalas niyang pipiliin ang pinakamadaling paraan, ito ay ang magtapon ng pera. Kung ito ay isang babae sa entertainment industry, pagkatapos ay pipiliin niyang magtapon ng mga mapagkukunan. Ang pamamaraang ito ay napakasimple, ngunit ito ay napaka-praktikal din. Pagkatapos ng lahat, kung siya ay isang ordinaryong babae, siya ay ganap na walang paraan upang labanan ang tukso ng pera, maging ito ay mga damit, alahas o bag, sila ay talagang kaakit-akit sa mga ordinaryong babae. Not to mention those women in the entertainment industry. Hindi man sila kapos sa pera, kapos sila sa resources. Kabanata 1338. Ang palaka ay gustong kumain ng karne ng sisna. Hanggat makakaisip si Benji ng mga mapagkukunan na hindi nila kayang labanan, lahat sila ay handa na makasama si Benji. Ngunit sa kasamaang palad, ang mga bagay na ito ay hindi talaga kaakit-akit para kay Agatha, dahil si Agatha ay hindi kapos sa pera at mapagkukunan, kaya hindi makakaisip si Benji ng anumang bagay na magpapahanga kay Agatha. Bilang karagdagan, alam ng lahat kung sino si Benji, kaya sa normal na mga pangyayari, talagang imposible para kay Agatha na makasama ang isang tulad ni Benji. Alam ng lahat ang katotohanan ito, ngunit hindi nila inaasahan na si Cyrus ay maglalakas loob na sabihin ang mga salitang ito, na halatang makakasakit kay Benji hanggang sa mamatay. Nakatayo si Benji sa lugar na walang laman, ang kanyang mga mata ay puno ng galit bukod pa sa galit. Hindi pa siya nakakita ng isang taong mayabang na tulad ni Cyrus mula noong siya ay bata, at ngayon ay hindi na niya ito matiis. Cyrus, huwag kang ang magsalita ng kalokohan dito. Ano ba ang mga requirements mo? Bilisan mo at sabihin mo na.
Si Benji ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sinigawan si Cyrus na may sobrang excited na ekspresyon. Yes, Mr. De La Cruz, ano ba talaga ang gusto mong itanong? Ayaw ni Yolanda na patuloy na gumawa ng gulo si Cyrus. Kung tutuusin, walang mapapala kung patuloy itong manggugulo, at kung talagang naiirita si Benji, sino ang nakakaalam kung ano ang gagawin ni Benji? Nilinga ni Cyrus ang kanyang ulo at sinulyapan si Yolanda, medyo nanghihinayang, dahil hindi niya inaasahan na makakayanan ni Benji ang gayong kahihiyan. Well, wala naman talaga akong pagkukulang, naalala ko ang sinabi noon ni Mr. Duan na I'm not worthy of Agatha at all, so let's do this, 3 beses sumigaw si Mr. Duan sa harap naming lahat, I'm isang palaka at gustong kumain ng karne ng sisna, si Benji ay hindi karapat-dapat kay Agatha. Huminto sandali si Cyrus, at pagkatapos ay tinanong si Benji sa isang mapanuksong tono, Mr. Duan, hindi naman ito dapat maging mahirap, di ba? Baliw ka ba? Sigaw ni Benji sa sobrang excited na tono. Ang mga ekspresyon sa mukha ng lahat na nakatingin sa posisyon ni Cyrus ay sobrang naguguluhan din, dahil hindi nila inaasahan na si Cyrus ay gagawa ng ganoong kalabisan na kahilingan. Hindi ba ito malinaw na senyales ng kahihiyan kay Benji? Young Master Duan, ayaw mong pumayag, di ba? Nakangiting tanong ni Cyrus. Kalokohan, syempre hindi ako papayag sa ganyang hindi makatwirang kahilingan. Walang iniisip na sigaw ni Benji. Haha. Mukhang matagal nang inaasahan ni Cyrus na hindi papayag si Benji, kaya nagpatuloy siya. Hindi mahalaga kung ayaw pumayag ni Mr. Duan, maaari kitang bigyan ng pangalawang pagpipilian. Anong choice? Tumingin si Benji kay Cyrus at nagtanong. Napakasimple lang, bigyan mo lang ako ng pera. Mahinang sabi ni Cyrus. Pera. Nang marinig ng lahat ang mga salita ni Cyrus, ang mga ekspresyon sa kanilang mga mukha ay tila medyo naguguluhan. Dahil naramdaman nilang lahat na ang isang tulad ni Cyrus ay hindi dapat masyadong kapos sa pera, kaya hindi dapat humingi ng pera si Cyrus kay Benji. So gusto mo ng pera? Tumingin si Benji kay Cyrus at ngumiti. Kung tutuusin, sa mga mata niya, basta problema na kaya ng pera, hindi magiging problema. Cyrus, sabihin mo lang kung magkano ang gusto mo. Kumpiyansa na tanong ni Benji kay Cyrus. Saglit na nag-alinlangan si Cyrus, pagkatapos ay dahan-daang iniunat ang 5 daliri. Gusto mo ng 5 milyon, hindi ba? Isang bakas ng pang-aalipusta ang sumilay sa mga mata ni Benji. At pagkatapos ay kinuha niya ang kanyang mobile phone at mahinang sinabi, tatawagan ko ang isang tao ngayon para maglipat ng pera sa iyo. Hindi 5 milyon. Napailing si Cyrus kay Benji. Gusto mo ng 50 milyon. Saglit na natigilan si Benji, at bakas ng pananabik ang sumilay sa kanyang mga mata. Ang 5 milyon ay hindi gaanong pera para sa kanya. Ngunit kung ito ay 50 milyon, kung gayon ay kailangan niyang pag-isipang mabuti. Kung tutuusin, ang 50 milyon ay hindi maliit na halaga para sa lahat ng naroroon. Kung 50 milyon lang, kailangan mo pa ba akong makausap, Young Master Duan? Ngunit sa oras na ito, muling nagsalita si Cyrus. Biglang inangat ni Benji ang kanyang ulo at sumulyap kay Cyrus, at pagkatapos ay nagtanong sa napaka-hindi kapani-paniwalang tono, hihingi ka ba ng 500 milyon? Matalino talaga si Young Master Duan, balak ko lang humingi ng 500 milyon. Bahagyang tumango si Cyrus, at pagkatapos ay nagpatuloy. Young Master Duan, ikaw ay napakayaman at makapangyarihan, sa palagay ko ay hindi bagay sa iyo ang maliit na pera na ito, tama ba? Lahat ay tumingin sa posisyon ni Cyrus, at ang mga ekspresyon sa kanilang mga mukha ay napaka hindi kapani-paniwala.
Kung tutuusin, ang bilang na 500 milyon ay masyadong nakakatakot para sa kanila. Ang mga taong ito ay mga artista, hindi mga negosyante, kaya ang ilan sa kanila ay maaaring may ilang libong mga ari-arian. Ito ay 10,000 lamang, at ngayon ay biglang humiling sa kanila na direktang kumuha ng 500 milyon ay imposible lamang. At si Benji ay hindi makabuo ng napakaraming pera. Cyrus, you are going too far. I really need to promise you one thing, pero hindi lahat maipapangako. 500 million ka na kung magsalita, bakit ko naman ibibigay sa'yo? Excited na sigaw ni Benji kay Cyrus. Oo, Mr. De La Cruz, ang 500 milyon ay medyo sobra na. Sinabi rin ni Yolanda kay Cyrus. Bahagyang napangiti si Cyrus matapos marinig ang mga salita ni Yolanda, at pagkatapos ay sinabing may blankong mukha. Siyempre alam ko ang tungkol sa 500 milyon, ngunit hindi ba't binigyan ko si Duan Gongzi ng 2 pagpipilian? Kung hindi niya maisip itong 500 milyon. Tapos sumigaw ka ng 3 beses na ikaw ay isang palaka at gusto mong kumain ng karne ng sisna. At makakatipid ka ng 500 milyon sa pamamagitan ng pagsigaw ng 3 salita. Napaka-cost-effective pa rin ang transaksyong ito. Tama ba? Tiningnan ni Yolanda si Cyrus na may kawalan ng kakayahan sa kanyang mga mata, dahil alam na alam niyang sadyang pinapahiya ni Cyrus si Benji sa oras na ito. Tumingin si Benji kay Cyrus pataas at pababa, pagkatapos ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at nagtanong sa mahinang boses, paano kung wala akong pipiliin sa dalawa? Kung hindi ka pipili, maaaring hindi mo maiwan ang kahon na ito sa paglalakad ngayon. Napakakalmang sabi ni Cyrus. Naglakas loob kang saktan ako. Natigilan si Benji saglit, at nagtanong sa gulat na tono. Mahuhulaan mo ba kung maglakas loob ako? Malamig na sabi ni Cyrus. Walang ekspresyong tiningnan ni Benji si Cyrus. Pakiramdam niya ay hindi kailanman sineseryoso ni Cyrus ang kanyang sarili mula sa simula hanggang sa huli. At ang mga kilos ni Cyrus ay napakayabang, na nagpapahiwatig na tiyak na may background si Cyrus, at marahil ay may gagawin talaga siya kanyang sarili. Gaya nga ng kasabihan, mabuting umalis sa lunti ang burol nang hindi nababahala tungkol sa walang panggatong. Kung patuloy na awayin ni Benji si Cyrus sa panahong ito, tiyak na maghahirap siya. Ngunit kung si Benji ay hihilingin na makabuo ng 500 milyon, kung gayon ay hindi niya ito magagawa. Ayos ito. Tumingin si Benji kay Cyrus at huminga ng malalim, pagkatapos ay kinagat ang kanyang mga ngipin at sumigaw. Ako, si Benji, gustong kumain ng karne ng sisna, hindi ako karapat-dapat kay Agatha. Kabanata 1339. Mamamatay. Matapos marinig ng lahat ang mga salita ni Benji, agad silang natulala. Sinong mag-aakala na si Benji, na laging mayabang at nangingibabaw, ay haantong sa ganito? Kung ikakalat ang bagay na ito, tinatayang wala nang maniniwala dito. Maging si Agatha ay nakatitig sa kanyang malalaking mata na puno ng tubig na may hindi makapaniwalang hitsura sa kanyang mukha. Dahil naisip niyang imposible para sa isang tulad ni Benji na isiga ang mga salitang ito. Masyadong mahina ang tunog. Gayunpaman, sa sandaling ito, tumingin si Cyrus kay Benji at sinabi. Biglang inangat ni Benji ang kanyang ulo at sumulyap kay Cyrus. Pagkatapos huminga ng malalim, sumigaw siya ng malakas. Ako, si Benji, gustong kumain ng karne ng sisna. Hindi ako karapat-dapat kay Agatha. Okay lang ang boses na ito, pero parang hindi masyadong masaya ang tono. Please be happy. Nakangiting sabi ni Cyrus. Lahat ay tumingin sa posisyon ni Cyrus, at ang mga ekspresyon sa kanilang mga mukha ay hindi pangkaraniwang hindi makapagsalita.
Ang pagsigaw ni Benji ng pangungusap na ito ay isang malaking kahihiyan, at si Cyrus ay mas pinalaki pa. Ito ay nagpapaiyak pa kay Benji ng kaunti. Paano magiging masaya si Benji sa oras na ito? Cyrus, masyado ka bang lalayo? Tinitigan ni Benji ang kanyang mga mata, nagngangalit ang kanyang mga ngipin at nagtanong. Mr. De La Cruz, malapit nang matapos. Mabilis ding sumunod si Yolanda. At lumingon si Cyrus kay Agatha, na parang nagtatanong kung ano ang ibig sabihin ni Agatha. Naramdaman ni Agatha na si Cyrus ay nakahinga ng maluwag sa kanyang sarili ngayon. At hindi siya dapat abalahin ni Benji sa hinaharap. Kaya't ang kanyang layunin ay nakamit, kaya hindi na kailangang ipagpatuloy ang paggawa ng gulo, pagkatapos ng lahat, kung magpapatuloy ito, oo walang magaling. Kaya't bahagyang tumango si Agatha kay Cyrus, na nagpapahiwatig na okay si Cyrus. Bahagyang sumulyap si Cyrus kay Benji, at nakangiting sinabi, ayos lang, iyon na. Tawag. Huminga ng mahabang hininga si Benji matapos marinig ang mga salita ni Cyrus, at sa kabam-ulong, maglalaro kayo, pupunta ako sa banyo. Pagkasabi nito, tumalikod si Benji at tumakbo palabas ng private room. At parang walang nangyari ang lahat, nagkukwentuhan ng 3 o 5. Ngunit sa mga oras na ito, ang ugali ng mga taong ito kay Cyrus ay hindi na kasing ganda ng dati. Dahil pakiramdam nila ay sinaktan ni Cyrus si Benji hanggang sa kamatayan ngayon, kaya hinding-hindi papakawalan ni Benji si Cyrus ng madali. Kung sila ay masyadong malapit kay Cyrus now, they will maaaring idamay ito ni Cyrus, kaya mas mabuting piliin na layuan si Cyrus. At natural na nasisiyahan si Agatha sa ginawa ni Cyrus ngayon, ngunit medyo nag-aalala rin siya sa kanyang puso, kaya nagkusa siyang lumakad papunta sa gilid ni Cyrus, at mahinang sinabi kay Cyrus. Cyrus, maaari kang kailangang mag-ingat kamakailan, Benji. Kilalang kilala ko ang taong iyon, kung ipinahiya mo siya ng ganito ngayon, tiyak na hindi susuko si Benji. Ano ang magagawa ko kung hindi ako sumuko? Bahagyang ngumiti si Cyrus. Ano pa ba ang magagawa ko? Sa tingin ko ay makakahanap pa siya ng mamamatay na haharap dito. Kapag nabaliw ang isang tulad ni Benji, magagawa niya ang lahat. Sasabihin ko sa iyo. Tuwang-tuwang sabi ni Agatha kay Cyrus. Huwag kang mag-alala, karamihan ay nakahanap lang siya ng ilang ordinaryong mamamatay tao, at wala siyang magagawa sa akin. Mahinang sabi ni Cyrus. Pwede bang tumigil ka na sa pagmamayabang? Lahat ng killer na yan may baril. Nang makita ni Agatha ang walang malasakit na hitsura ni Cyrus, ang kanyang magagandang mata ay napuno ng kawalan ng kakayahan, at mahinang sinabi niya kay Cyrus. Ano naman ang baril? Ngumisi si Cyrus, at pagkatapos ay nagpatuloy. Okay, huwag na nating pag-usapan ang paksang ito. Ano sa tingin mo ang performance ko ngayon? Magaling ka ngayon, at mahusay kang tumugtog ng piano. Sabi ni Agatha pagkatapos mag-isip sandali. Since you think I'm doing well, pwede ka bang pumunta sa opening ceremony ko? Excited na tanong ni Cyrus. Baka kailangan kong pag-isipan ito. Nakangiting sabi ni Agatha. Eldest sister, tinutugis na ako ng mga killer para sa'yo. Kailangan mo pa bang isipin? Tao ka ba? Tumingin si Cyrus kay Agatha sa kanyang harapan, at sumigaw sa hindi pangkaraniwang bagsak na tono. Anyway, kailangan ko lang mag-isip tungkol dito. Sabi ni Agatha na may maliit na bibig. At tiningnan ni Cyrus ang hindi pangkaraniwang kawalan ng kakayahan ni Agatha at hindi alam kung ano ang sasabihin. Sa kabilang banda, dir-diretsyong pumasok sa banyo si Benji pagkatapos iwan ang kahon. Cyrus,
Titigan mo si Lawrence Lau, kung hindi kita papatayin ngayon, wala akong apelyidong Duan. Benji na nagngangalit ang kanyang mga ngipin at nagmura sa mahinang boses, pagkatapos ay kinuha ang kanyang mobile phone at tumawag. Dududo. Matapos magring ang telepono ng ilang beses, sinagot ng kabilang partido ang tawag. Young Master Duan, ano ang iyong mga order? Mahinang tanong ng kabilang partido. Matandang Lawrence, kailangan kong makahanap ng mga mamamatay ngayon, gusto kong pumatay ng isang tao. Sabi ni Benji sa mahinang boses. Pumatay. Nang marinig ito ni Lawrence, agad siyang natigilan. Ang matandang Lawrence sa kabilang panig ng telepono ay isang napakasikat na panganay na kapatid sa Bihang City. Marami siyang nakababatang kapatid. Maganda ang relasyon niya kay Benji. Natulungan niya si Benji na harapin ang ilang mga kaiyahiyang bagay nitong mga nakaraang taon. Ngunit madalas, hiniling ni Benji sa mga tao ni Lawrence na tulungan siyang matalo ang isang tao. Ang pagiging may kapansanan ay ang limitasyon. Wala pa siyang nagawa para pumatay ng tao. Oo, pumatay. Tuwang-tuwang tumugon si Benji, at pagkatapos ay nagpatuloy. Ang background ng taong ito ay hindi simple, maaari kang magpadala sa akin ng ilang maasahang tao. Nag-alinlangan si Lawrence ng 2 segundo. Pagkatapos ay sinabi sa mahinang boses. Young Master Duan, kung hihilingin mo sa akin na tulungan kang matalo ang isang tao, maaaring wala akong problema, ngunit wala akong karanasan sa pagpatay ng mga tao. Sino ang taong ito? Bilang para dito. Huwag ka nang magtanong. Kailangan kong patayin ang taong ito ngayon. Kung hindi mo magawa, maaari mo akong tulungang makipag-ugnayan sa pumatay. Hindi mahalaga kung magkano ang presyo. Huminga ng malalim si Benji at sumigaw sa mahinang boses. Young Master Duan, sigurado ka bang naghahanap ka ng mamamatay tao? Pagkaraan ng ilang sandali mag-alinlangan, nagtanong si Lawrence. Why the fuck ang dami mong kausap? Hindi ba ako malinaw? Naiinip na sigaw ni Benji. Okay, Mr. Duan, I'll help you to contact now. Tungkol naman sa presyo, you can discuss it with the other party yourself, what do you think? Mahinang sabi ng matanda. Hilera. Sumagot si Benji sa mahinang boses, saka direktang ibinaba ang telepono. Cyrus, hintayin mo lang ako, kailangan kitang patayin ngayon. Tumingin si Benji sa kanyang mobile phone na may walang katapusang galit sa kanyang mga mata. Sa sandaling ito, talagang pinilit siya ni Cyrus. Kabanata 1340. Ikaw na ba ang bahala dito? Makalipas ang mahigit kalahating oras. Naramdaman ng lahat na malapit na ang oras, kaya nagplano silang bumalik. Sandaling binati ni Yolanda ang lahat, at pagkatapos ay binati ang lahat na sabay-sabay na umalis sa kahon. Bakit hindi bumalik si Mr. Duan? Gayunpaman, sa sandaling ito, sumigaw ang isang binata na may ilang pagdududa. Wala sa magandang mood si Young Master Duan ngayon, kaya dapat siyang umalis ng maaga. Mahinang sabi ng isang female star. Totoo yan, dapat umalis muna si Master Duan, alis na rin tayo. Ang lahat ay nagsuot ng kanilang salaming pang-araw at sombrero habang nagsasalita, at pagkatapos ay naghanda na umalis sa Tianian Club. Sina Cyrus at Agatha ay natural na sumunod sa karamihan sa labas ng kahon. Pero pagkalabas pa lang ng lahat sa kahon wala pang 10 metro ang layo, nakita na nila ang isang malaking grupo ng mga tao sa harapan nila. Dapat may kontradiksyon. Anong nangyayari sa unahan? Sumimangot si Yolanda at sinabi. Mukhang may nanggugulo. Sino ba ang matapang na manggulo dito? Hindi, bakit nakatayo doon si Young Master Duan?
Hindi nagtagal, nalaman ng lahat na si Benji pala ang dalawang partido na nag-aaway sa oras na ito. Sa harap ni Benji ay nakatayo ang isang binata. Ang binata ay halos kasing edad ni Cyrus. Sa oras na ito, nakikipag-away siya kay Benji, at ang kanyang ekspresyon ay labis na nasa sabik. Pumunta at tingnan. Sumimangot si Yolanda at sumigaw, pagkatapos ay dirdiretsong naglakad. Sumunod din ang lahat sa likod ni Yolanda. Kung hindi dahil sa alitan ni Benji sa iba. Tiyak na hindi sasali sa saya si Yolanda at ang iba pa, ngunit dahil ang bagay na ito ay may kinalaman kay Benji, kailangan pa rin nilang pumunta at tingnan. At narito ang teritoryo ni Cyrus, at natural na gustong makita ni Cyrus kung sino ang napakatapang. Tumingin si Cyrus sa taas-baba sa binata na nakikipagbuno kay Benji, at isang bakas ng pagdududa ang sumilay sa kanyang mga mata. Dahil naramdaman ni Cyrus na parang pamilyar ang binatang ito, ngunit hindi niya maalala kung sino ang binatang ito. Hindi alam ni Cyrus na ang pangalan ng binatang ito ay Isakar, at siya ay pinsan ni Isabel. Nagkita na sina Cyrus at Isakar sa pamilya ni Tao noon. Ngunit hindi ipinakilala ni Isakar si Isakar kay Cyrus noong panahong iyon. At ang dalawa ay isang relasyon lamang, kaya naramdaman ni Cyrus na medyo pamilyar si Isakar, ngunit siya pinag-isipan ito, hindi kumuari kung sino ang binatang ito. Masayang-masaya si Isakar ngayon, dahil ngayon lang siya nagtapat sa Diyosa na matagal na niyang hinahabol, at tuluyang pumayag ang Diyosa kay Isakar. Upang magdiwang. Hiniram ni Isakar ang membership card ng Tianian Club mula kay Isabel, at pagkatapos ay dinala ang kanyang mga kaibigan at ang matalik na kaibigan ng kanyang kasintahan upang magdiwang. Ang katayuan ni Isakar sa pamilya Tao ay hindi maihahambing sa katayuan ni Isabel, ngunit si Isakar ay may napakagandang relasyon kay Isabel. Sa mga mata ni Isabel, si Isakar ay ang kanyang sariling nakababatang kapatid. Bukod dito, palaging may mga iskandalo sa pagitan ni Isabel at Cyrus. Ang may-ari ng Tianian Club, kaya pagkatapos malaman ng staff ng Tianian Club na ang membership card na ginamit ni Isakar ay membership card ni Isabel, natural na ginagalang nila si Isakar. Ito rin ang nagpalaki kay Isakar sa harap ng kanyang Diyosa, at sinabi pa sa iba na ang may-ari ng Tianian Club ay ang kanyang magiging bayaw. Ngunit nang si Isakar ay nagpapasaya sa kanyang mga kaibigan. Ang kanyang kasintahan ay itinumba ng isang lalaki, at ang lalaki ay hindi lamang humingi ng tawad, bagkus ay tinawag na bulag ang kanyang kasintahan. Hindi na nakayanan ni Isakar, at pag-akyat niya, sinampal niya sa mukha ang lalaki, tapos may ganitong eksena. Sa katunayan, kahit na si Isakar ay isang mayaman na pangalawang henerasyon, siya ay karaniwang napakababa, at hindi niya pipiliing gumawa ng gulo sa mga lugar tulad ng Tianian Club. Pero ngayon, iba na pakiramdam niya ang may-ari ng Tianian Club ay ang magiging bayaw niya, kaya kahit na may nataman siya sa Tianian Club, balikan niya ang kapatid niya at humingi ng awa, hindi dapat magkano ng isang problema. Kung tutuusin, hindi naman siya gagawing masama ng may-ari ng Tianian Club kahit tingnan pa niya ang mukha ng kapatid. At ang nabugbog ngayon ay walang iba kundi si Benji. Sa mga oras na ito, napakasama rin ang mood ni Benji. Kung tutuusin, napakalaking kawalan ang naranasan niya sa mga kamay ni Cyrus. Pagkatapos niyang lumabas at tumawag sa telepono, lagi niyang iniisip kung paano linisin si Cyrus, kaya hindi wag mo nalang pansinin. Sa daan, hindi sinasadyang may nabangga siyang babae. Kung normal lang, siguradong magkukusa si Benji na humingi ng tawad, total isa rin naman siyang public figure. Pero bad mood ngayon si Benji kaya pinagalitan ka niya sa pagiging bulag mo. Gayunpaman, dahil sa pangungusap na ito ay tuwirang nagalit si Isakar. Sinampal ni Isakar si Benji ng sampal nang hindi man lang nag-react si Benji. Si Benji mismo ang natalo mula sa mga kamay ni Cyrus, at muli siyang sinampal nang makalabas siya.
Natural na bumaba ang mood niya. Ni hindi niya maintindihan ang nangyari sa kanya ngayon at kung bakit siya naging malas. Matapos sampalan ni Isakar si Benji, natural na hindi niya ito pakakawalan, kaya wala na siyang ibang maisip, at direktang nakipag-agawan kay Isakar. Bagamat bata pa si Isakar, natuto na siya ng taekwondo at sanda. Kung ordinaryong tao ang pakikitungo niya, wala namang problema. Si Benji naman, dahil madalas siyang mag-gym para mag-exercise, hindi naman masama ang physical fitness niya. After the two fight together, mahirap magtalo, at mag-away din sila. Basically, sinuntok mo ako. Ang estado kung saan kita sinusuntok. Sa mga lugar tulad ng Tianyan Club, bihirang makakita ng mga taong direktang nakikipag-away. Sa bagay, kahit sino pa sila, takot na takot sila sa kapangyarihan sa likod ng may-ari ng Tianyan Club. Kaya naman, pagkatapos mag-away ngayon ni Benji at Isakar, maraming bisita ang lumabas para manood ng saya. Siyempre, karamihan sa kanila ay nanonood ng kaguluhan, at walang sino man ang nakikialam. Dahil alam nila sa kanilang mga puso na ang mga tao mula sa Tianyan Club ay darating dito sa lalong madaling panahon. At sa oras na iyon, ni isa man sa kanila ay walang anumang masarap na prutas na makakain. Ngayong kakapalit lang ng may-ari ng Tianyan Club, nandito ang 2 taong ito para manggulo. Hindi ba ito manliligaw na kamatayan? Oo, narinig ko na hindi madali ang bagong boss ng Tianyan Club. Tinatayang papatayin ang mga manok para bigyan ng babala ang mga unggoy. Habang pinagmamasdan ang pananabik, mahinang nag-usap ang lahat. May nanggugulo sa field mo, wala ka bang balak alagaan? Lumingon si Agatha para tingnan si Cyrus, at mahinang tinanong si Cyrus. Kabanata 13:41. Huwag masyadong dayin ang mga tao. Huwag kang mag-alala, may tutulong sa iyo na talunin si Benji, hindi ba? Manood na lang tayo ng saya. Mahinang sabi ni Cyrus. Tumingin si Agatha kay Cyrus at ngumiti, ngunit hindi nagsalita. Ta. Ngunit sa sandaling ito, may napakabilis na tunog ng mga yabag. Lumingon ang lahat upang tumingin, at nakita ang higit sa 100 security guard na direktang nagmamadali sa mga posisyon ni Benji at Isakar. Stop it all, anong ginagawa mo? Sigaw ng security captain na nangunguna sa sobrang excited na ekspresyon. Matapos marinig ang sinabi ng security captain, napalingon ang lahat sa pwesto ng security guard. Alam ba ninyong dalawa kung ano ang lugar na ito? Ito ang Tianyan Club, umalis kayo kaagad dito, at ayusin ang anumang sigalot sa labas, huwag magpaapekto sa ibang tao dito. Napakasungit na nagsalita ang kapitan ng security. Ganito ang paraan ng paggawa ng mga bagay sa Tianyan Club. Kahit na nagbago na ang amo, ang yabang pa rin ito. Napagtanto ni Benji na ito ang Tianyan Club pagkatapos marinig ang mga salita ng kapitan ng seguridad. At pinaplano niyang harapin si Cyrus ngayon, kaya ayaw niyang ipagpatuloy ang pag-aaksaya ng oras kasama si Isakar, at likas na tumigil sa kanyang ginagawa. Ngunit umasa si Isakar sa relasyon nila ni Isabel, at hindi niya sinasadyang tumigil. Sa halip, direktang sinuntok niya si Benji sa ulo. Bumagsak si Benji sa lupa ng malakas, at pagkatapos ay nagpumiglas na tumayo. Humihingi ng tawad sa aking kasintahan ngayon, o sasabihin ko sa iyo ang buong bagay ngayon. Napakayabang na sigaw ni Isakar kay Benji. Huminto din ang kapitan ng security sa harap ni Isakar, at sa kabam-ulong. Hindi ako sigurado sa sinabi ko kanina. Kung may problema sa inyong dalawa, pwede na kayong lumabas at lutasin ito. If you dare to do it again, believe it or not, babaliin ko lang ang mga paa mo at itinapon ka.
Ang mga mata ni Isakar ay kumikislap sa paghamak matapos marinig ang mga salita ng kapitan ng seguridad. Pagkatapos ay tumingin sa kapitan ng seguridad at nagtanong, "Kilala mo ba kung sino ako?" "Hindi ko alam kung sino ka, pero walang pwedeng manggulo dito." Bulong ng security captain. "Sinasabi ko sa iyo, ang amo mo dito ay ang aking bayaw, at ang aking kapatid na babae ay si Isabel." Sabi ni Isakar habang nakadilat ang mga mata. Matapos marinig ang mga salita ni Isakar, ang mga mata ng security captain ay kumislap sa gulat, at pagkatapos ay mabilis siyang nagtanong, "Si Master de la Cruz ba ay iyong bayaw?" Siyempre. Pagmamalaki ni Isakar. Ang mga mata ng security captain kay Isakar ay nagsimulang magbago, dahil alam niya na kung si Cyrus ay talagang bayaw ni Isakar, kung gayon ang bagay na ito ay maaaring medyo magulo ngayon. Wala ding pakialam. Gulat na gulat ang lahat ng naroroon. Hindi naman nila akalain na magkakaroon ng ganoong background si Isakar, at naiintindihan nila kung bakit nagkaroon ng lakas ng loob si Isakar na gumawa ng gulo dito. Tumayo si Cyrus sa karamihan ng tao na may kakaibang ekspresyon sa kanyang mukha. Una sa lahat, hindi talaga kilala ni Cyrus si Isakar, at kahit kilala niya ito, hindi niya bayaw si Isakar. Siyempre, alam din ni Cyrus na kung si Isakar talaga ang nakababatang kapatid ni Isabel, kailangan talagang bigyan ng mukha ni Cyrus si Isakar ngayon. Tutal, ilang araw lang nahanap ni Cyrus ang tulong ni Isabel. Can't tell. Hindi ko ine-expect na ang taong ito ay kamag-anak niya. Mahinang sabi ni Agatha kay Cyrus. Anong kinalaman nito sa akin? Hindi ko naman kilala ang taong ito, pero kaibigan ko ang kapatid niya. Nandito lang siya para ipakita ang lakas niya sa pamamagitan ng pag-asa sa magandang relasyon namin ng kapatid niya. Nilinga ni Cyrus ang kanyang ulo upang tingnan si Agatha at nagpaliwanag sa isang napakawalang magawang tono. So ito Bahagyang ngumiti si Agatha at hindi na nagsalita. Pero napakaswerte ng batang ito. Kung may conflict siya sa ibang tao, baka hindi ko siya pakawalan, pero dahil may conflict siya kay Benji, kaya ko naman pumikit. Nag-aalala pa rin ako na nanalo ako. Wala akong pagkakataong linisin si Benji, at ngayon ay may tumulong sa akin. Nagpatuloy si Cyrus. Napatingin si Benji sa kinatatayuan ni Isakar sa mga oras na ito, at nagsimulang magbago ng kaunti ang ekspresyon ng kanyang mukha. Alam na alam niya kung gaano kakilakilabot ang lakas ng amo sa likod ng Tianian Club, kung ang binatang ito ay talagang Tianian Club sa mga oras na ito. Ang bayaw ng amo, baka magkaproblema siya, kaya hindi alam ni Benji ang gagawin saglit. Sinisisi ngayon ni Benji si Cyrus sa lahat, dahil pakiramdam niya ay kung hindi dahil sa pagkakatagpo nila ni Cyrus, napakaraming bagay ang hindi mangyayari. Siya ay labis na pinahiya ni Cyrus sa kahon, at pagkatapos niyang iwan ang kahon, sinaktan pa niya ang bayaw ng may-ari ng Tianian Club. Masasabi lamang na malas si Benji ngayon. Sa kabilang banda, ang kapitan ng seguridad ay mayroon ding ilang mga pag-aalinlangan tungkol sa pagkakakilanlan ni Isakar. Kaya't hindi siya nang ahas na kumilos ng padalos-dalos ngayon, kaya't maaari lamang niyang sabihin sa isang tao si Michaela at hayaan si Michaela na humawak ng bagay ng personal. Nang makita ni Isakar na hindi nagsasalita ang kapitan ng seguridad, ang ekspresyon ng kanyang mukha ay tila mas mayabang. Diretso siyang naglakad papunta kay Benji, at pagkatapos ay sinigawan si Benji. Bibigyan kita ng pagkakataon ngayon, at bigay mo agad. Girlfriend, sorry, kung hindi, ayaw mong umalis dito ngayon. Kilala mo ba kung sino ako? Si Benji ay natural na ayaw talagang humingi ng tawad kay Isakar sa harap ng napakaraming tao. Kaya nagngangalit siya at sumagot. Of course I fucking know who you are, di ba artista ka? What's the big deal? Let me tell you.
If you don't apologize today, not only I break your leg, I'll have to find a reporter na sasabihin sa iyo ngayon ang bagay na ito ay isinulat bilang balita at ipinadala. Nakikita ko kung paano ka mananatili sa industriya ng entertainment sa hinaharap. Malakas na sigaw ni Isakar. Matapos marinig ni Benji ang mga salita ni Isakar, agad siyang napatulala. Dahil naalala niya sa sandaling ito na si Isakar ay hindi tao sa entertainment industry. Kung talagang malantad ang pangyayaring ito sa mga oras na iyon, maaaring masira ang buhay ni Benji na iyon. Huwag masyadong linlangin ang mga tao. Walang ekspresyong sabi ni Benji. Huwag mo akong pagsalitaan ng kalokohan dito. Humihingi ka ba ng tawad ngayon o hindi? Tanong ni Isakar sa malakas na boses. Matapos marinig ni Benji ang mga salita ni Isakar, may bakas ng pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Sa sandaling ito, hindi niya alam kung ano ang gagawin. Nakakahiya talagang humingi ng tawad. Ngunit kung hindi ka humingi ng paumanhin, ang mga kahihinatnan ay maaaring maging lubhang kakilakilabot. Kabanata 1342. Nagdebo si Michaela. Kaya naman sa mga oras na ito, halatang hirap na hirap si Benji sa pagsakay sa tigre. Kung alam niyang ganito ang mangyayari noon, dapat ay humingi na siya ng tawad sa nobya ni Isakar ng mga oras na iyon, imbes na maghintay hanggang ngayon. Mas lumaki ang mga bagay at pinagsisihan niya ito. Young Master Duan, huwag na nating guluhin ang mga taong ito. Hihingi ka pa ba ng tawad? Sa oras na ito, nag-aalala ang isang babaeng bida na baka lumala pa ang bagay na ito at baka masangkot pa ang sarili niya, kaya kinakabahan niyang sinabi kay Benji. Hindi napigilan ni Benji na lumingon at sumulyap sa female star matapos marinig ang sinabi ng female star. Oo, Young Master Duan, bakit hindi ka humingi ng tawad? Hindi ba't humihingi lang ng tawad? It's no big deal. Anyway, we bump people. Ang gayong mga tao ay nagsisiksikan sa paligid ni Benji at hinikayat si Benji na humingi ng tawad. Matapos huminga ng malalim si Benji, nagngagat ang kanyang mga ngipin at sinigawan si Isakar, I'm sorry, okay. Matapos marinig ang mga salita ni Benji, nakahinga ng maluwag ang lahat. Kung tutuusin, kung ipipilit ni Benji na huwag humingi ng tawad ngayon, tiyak na lalala ang bagay, at maaaring hindi ito makabubuti sa kanilang lahat sa oras na iyon. Sa kabutihang palad, humingi ng tawad si Benji. Nadama ng lahat na hanggat humingi ng tawad si Benji ngayon, dapat na matapos ang usapin. Are you fucking apologetic? Ngunit walang nag-isip na si Isakar ay tila hindi masyadong nasiyahan sa paghingi ng tawad ni Benji, kaya't pinandilitan niya ang kanyang mga mata at sumigaw. Si Benji ay hindi gustong humingi ng tawad ngayon lang, ngunit hindi niya inaasahan na ang binatang ito ay hindi pa rin tumitigil. Ngayon lang ako humingi ng tawad sa'yo, ano pa bang gusto mo? Tinitigan ni Benji ang kanyang mga mata at sumigaw na may galit na galit. Kahit ngayon ka lang humingi ng tawad. Ramdam ko na parang hindi ka masyadong kumbinsido, kaya nagbago ang isip ko ngayon, dapat lumuhad ka para humingi ng tawad sa akin, tapos yumuko ng 3 beses bago kita hayaang umalis, kung hindi. Huwag mo nang isipin ang pag-alis dito. Napakayabang na sigaw ni Isakar. Matapos marinig ang mga salita ni Isakar, ang lahat ay natigilan, at ang mga ekspresyon sa kanilang mga mukha ay lubhang hindi kapani-paniwala. Walang nag-iisip na si Isakar ay magiging napakatindi. Hindi ba nito nililinaw na ito ay magiging isang malaking bagay? At naunawaan din ni Benji na ang pagiging atrasado niya ngayon ay kahinaan sa mata ni Isakar, kaya mas magiging agresibo si Isakar. Kung alam ni Benji na ganito ang reaksyon ni Isakar, hindi sana siya humingi ng tawad ngayon lang. Sa oras na ito, maraming tao na naroroon ang nakakilala kay Isakar.
Alam nila sa kanilang mga puso na si Isakar ay mula sa pamilya Tao. Bukod dito, ang pamilya Tao at ang may-ari ng Tianian Club ay naging malapit kamakailan, kaya Isakar sa Bihang City ay maaaring ituring na bilang isang miyembro ng pamilya. Ang pinakamataas na mayamang ikalawang henerasyon, kung hindi ito magiging napakayabang. At alam ng lahat na si Benji ay hindi isang ordinaryong tao, at ang kanyang pamilya ay may napakaraming background din. Kaya kawili-wili rin ang malaking drama ngayon, lahat ay gustong makita kung sino ang huling tawanan ng dalawang young master na ito. Ang orihinal na akala ni Benji ay basta tumabi siya at humingi ng tawad. Tapos na ang insidente ngayon, at maaari na niyang linisin muna si Cyrus, at pagkatapos linisin si Cyrus, lilinisin niya itong Isakar, ngunit paano niya maiisip na itong Isakar ay mas magaling pa kay Cyrus. Sobra-sobra, hinayaan pa ang sarili na lumuhad at humingi ng tawad. Kung talagang lumuhad si Benji at humingi ng tawad kay Isabel ngayon, tiyak na magiging katatawanan siya sa mga mata ng iba sa hinaharap, at wala siyang paraan upang manatili sa industriya ng entertainment. Sa makatuwid, hindi talaga pumayag si Benji sa ganoong labis na kahilingan. Ipinapayo ko sa iyo na huwag lampasan ang mga bagay. Bulong ni Benji kay Isakar. Hehe, gusto ko lang matapos ngayon, gusto kong malaman mo kung ano ang mangyayari kapag na-offend mo ako. Napakayabang na sabi ni Isakar. Huminga ng malalim si Benji, at saka walang ekspresyong sinabi. Alam kong may background ka sa Bihang City, ngunit hindi vegetarian ang pamilya namin ni Duan. Gusto mo akong paglaruan, pagkatapos ay sasamahan kita ngayon. Matapos marinig ng lahat ang mga salita ni Benji, naging tense ang mga ekspresyon ng kanilang mga mukha, dahil hindi nila inaasahan na magiging ganito ang mga bagay. Ang magandang mukha ni Yolanda ay puno rin ng kawalan ng kakayahan sa oras na ito. Sa orihinal, simpleng kaarawan lang niya, ngunit sinong mag-aakala na napakaraming bagay ang nangyari? Hindi ka ba talaga susulong? Lumingon si Agatha para tingnan si Cyrus, at mahinang tinanong si Cyrus. Why come forward? Since the two of them want to make trouble, let's make trouble. Can someone help you teach Benji a lesson? Nakangiting sabi ni Cyrus. Ngunit nag-aalala ako na ang bagay na ito ay lumala. Kinakabahang sabi ni Agatha. Huwag kang mag-alala, nandito ako, hindi ito malaking bagay. Malumanay na sagot ni Cyrus. Umaasa ako. Tumingin si Agatha kay Cyrus at huminga ng malalim. Sa kabilang banda, ayaw ipagpatuloy ni Isakar ang pakikipag-usap kay Benji, at dirdiretsong sumugod sa harap ni Benji. Pagkatapos ay itinaas ang kanyang binti at direktang sinipa ang tiyan ni Benji. Hindi na maalayan ni Benji kung ano ang nangyayari. Umatras siya ng 2 hakbang upang patatagin ang kanyang katawan, pagkatapos ay ibinaling ang kanyang ulo at sinigawan ang mga tao sa likuran niya, anong tinitingin-tingin nyo? Patayin mo ang taong ito para sa akin. Ang mga male star sa likod ni Benji ay karaniwang may magandang relasyon kay Benji, ngunit sa oras na ito, walang nang ahas na tumayo. Napakasimple lang ng dahilan, ayaw nilang magkagulo dahil kay Benji. Fuck, isang grupo ng mga idiot. Mas lalo pang nagalit ang ekspresyon ng mukha ni Benji nang makitang walang kumibo, at akmang sasuko na siya. Tumigil kayong lahat. Gayunpaman, sa sandaling ito, isang malamig at marilag ngunit napakagandang tinig ang narinig sa karamihan. Matapos marinig ang boses na ito, lumingon ang lahat. Makalipas ang ilang segundo, isang magandang babae na may sexy figure at magandang hitsura na nakaitim na uniforme ang magandang lumabas na naka-high heels. Kilala ng lahat ng bisitang naroroon ang babaeng ito. Ang babaeng ito ay si Michaela, ang general manager ng Tianian Club. Alam mo,
Si Michaela ay may malaking kapangyarihan sa Tianian Club, marahil ay mas makapangyarihan pa kaysa sa boss. Kung tutuusin, ang boss ng Tianian Club ay palaging walang mukha, ngunit iba si Michaela. Si Michaela na ang bahala sa lahat, malaki o maliit. Kabanata 1343. Higit sa isa. Lumingon si Isakar at sumulyap kay Michaela. Alam din niya sa kanyang puso na si Michaela ay hindi ganoon kadaling magalit. Kung akitin niya si Michaela, tinatayang kahit si Cyrus ay hindi na siya mailigtas noon, kaya wala siyang choice, tuloy ka. Lumapit si Michaela kina Isakar at Benji, at nagtanong sa malamig na tono, anong problema ninyong dalawa? Miss Michaela, hello. Ngumiti si Isakar at sinigawan si Michaela. Bahagyang tumingin si Michaela kay Isakar, ngunit hindi nagsalita. At nagpatuloy si Isakar. Miss Chin, ang pangalan ko ay Isakar, si Isabel ay aking pinsan, at ang may-ari ng iyong Tianian Club, si Cyrus, ay ang aking bayaw. Ang taong ito ay nakabangga sa aking kasintahan ngayon at pinagalitan. Girlfriend ko. Kaya gusto kong turuan ng leksyon ang taong ito, at sana ay bigyan mo ako ng ganitong mukha, Miss Chin. Si Master de la Cruz ba ang bayaw mo? Napakahinalang tanong ni Michaela. Oo, kasama ni Mr. De la Cruz ang pinsan ko, di ba pinsan ko yun? Kinagat ni Isakar ang kanyang mga ngipin at sinabi. Hindi gaanong alam ni Michaela ang emosyonal na buhay ni Cyrus. Ngunit alam niyang maganda ang relasyon ni Cyrus kay Isabel ng pamilya-tao, kaya hindi siya nang ahas na kumilos ng padalos-dalos ngayon, kung tutuusin, hindi niya talaga kaya. Masaktan ang bayaw ng kanyang amo. Ano? Tatawagan ko ngayon si Young Master de la Cruz at tatanungin kung paano plano ni Young Master de la Cruz na pangasiwaan ito. Mahinang sabi ni Michaela kay Isakar. Okay. No problem, pwede kang tumawag. Nakangiting sabi ni Isakar. At tumingin si Michaela kay Isakar na may bakas ng kawalan ng kakayahan sa kanyang mga mata, at kinuha ang kanyang mobile phone para tawagan si Cyrus. Ate Mika Ayla, dahil gusto ni Isakar ng paliwanag, hayaan mo siyang magkaroon ng paliwanag, hindi mo kailangang mag-alala tungkol dito. Alam ni Cyrus na tatawagin ni Michaela ang kanyang sarili, kaya hindi niya itinuloy ang pagtatago nito, ngunit diretsyong tumayo at sumigaw ng blanko. Matapos marinig ang mga salita ni Cyrus, hindi napigilan ni Michaela na matigilan saglit, pagkatapos ay ibinoling ang kanyang ulo para tingnan si Cyrus nang hindi namamalayan, at sumigaw na may hindi kapani-pani walang ekspresyon, Mr. De la Cruz, nandito ka ba talaga? Well, lagi akong nandito. Bahagyang tumango si Cyrus. Sa oras na ito, lahat ng naroroon ay labis na nabigla. Lahat sila ay nakatingin sa kinatatayuan ni Cyrus. Ang mga ekspresyon sa kanilang mga mukha ay hindi lamang nagulat kundi pati na rin sa pagkagulat, lalo na si Yolanda at iba pa. Hindi na nila alam kung paano ilarawan ang kanilang nararamdaman. Napatitig din si Benji sa posisyon ni Cyrus, at hindi niya masyadong naiintindihan ang nangyayari. Bagamat alam na ng lahat na ang background ng pagkakakilanlan ni Cyrus ay tiyak na hindi simple, kung hindi kailanman makakasama ni Agatha si Cyrus. Ngunit sino ang mag-aakala na ang background ng pagkakakilanlan ni Cyrus ay magiging sobrang nakakatakot? Karamihan sa mga taong ito ay hindi taga Bihang City, ngunit kilala pa rin nila ang Tianian Club. Alam nilang lahat kung gaano katikat ang pagkakaroon ng Tianian Club, at alam nilang lahat kung gaano kakilakilabot ang enerhiya ng may-ari ng Tianian Club. Ngunit walang nag-isip na ang may-ari ng Tianian Club ay si Cyrus na palaging kasama nila. Lahat ay tumingin kay Cyrus na may hindi kapani-pani walang tingin, hindi nila alam kung paano ilarawan ang kanilang kalooban.
Dati, ang mga taong ito ay nagtataka pa rin kung saan nakuha ni Cyrus ang lakas ng loob na maglakas loob na saktan si Benji ng ganito, ngunit ngayon ay naiintindihan na nilang lahat ang nangyayari. Kahit na si Benji ay may ilang background, kung ang background ni Benji ay ilalagay sa harap ni Cyrus, ito ay medyo mahirap banggitin. Si Cyrus ang may-ari ng Tian Club. Hindi ko inaasahan na makakahanap si Agatha ng gintong biyanang pagong sa pagkakataong ito. Oo, akala ko si Cyrus ang umakyat, pero ngayon, mukhang bagay na bagay silang dalawa. Nagsimulang mag-usap ang lahat sa mahinang boses. Sa kabilang banda, lumapit si Michaela kay Cyrus, at tinanong si Cyrus sa napakagalang na tono, "Young Master de la Cruz, sigurado ka bang hindi ka makikialam sa bagay na ito? No need to intervene, we can just watch the fun. Kung may sira, let them compensate at the original price." Mahinang sabi ni Cyrus. "Okay, naiintindihan ko." Bahagyang tumango si Michaela kay Cyrus. Ang kahulugan ng mga salita ni Cyrus ay talagang napakalinaw, ibig sabihin, pinoprotektahan niya si Isakar. Matapos makita si Cyrus, puno ng pananabik ang mga mata ni Isakar, at mabilis siyang sumigaw, "Bro-in-law, nandito ka ba?" Hindi nakaimik si Cyrus matapos marinig ang mga salita ni Isakar. Siya at si Isabel ay ordinaryong magkaibigan lang. Ngayon ay tinulungan ni Cyrus si Isakar na bigyan ng pabor si Isabel, at siya nga pala, maaari niyang turuan ng leksyon si Benji, ngunit tinatrito ni Isakar ang kanyang sarili. Bilang kanyang bayaw, ano ang problema? Bayaw. Matapos marinig ang mga salita ni Isakar, ang mga mata ni Yolanda ay kumislap ng may pagdududa. Dahil si Agatha ay kasintahan ni Cyrus, at ang binatilyong ito ay tinatawag na bayaw ni Cyrus, hindi ba ibig sabihin nito ay magkapatid si Agatha at itong Isakar? Napagtanto din ng lahat ang problemang ito at tumingin sa posisyon ni Agatha. "Agatha, talagang nakababatang kapatid mo ang taong ito. Bakit hindi ko pa nabalitaan na may ganoon kang nakababatang kapatid?" "Oo, Miss Agatha, talagang makapangyarihan ang iyong nakababatang kapatid, kahit si Benji ay naglakas loob na talunin siya. I think it's a good fight. I don't think this Benji is pleasing to the eye for a day or two." Para lang mailabas ang galit ng lahat. Sigaw ng lahat kay Agatha. "Miss Agatha, sabi mo may nangyari sa pinsan mo, bakit hindi ka umimik?" Sa sandaling ito, tinanong ng isang binata si Agatha. At bakas sa mga mata ni Agatha ang kawalan ng kakayahan. Kung tutuusin, nagpapanggap lang si Cyrus bilang boyfriend niya. Hindi naman sila gaanong magkakilala. Ni hindi nga niya kilala kung sino itong Isakar. "Hindi ko kilala ang taong ito, at hindi ko siya pinsan." Huminga ng malalim si Agatha at walang magawang sinabi sa mga tao. "Hindi mo kilala ang taong ito." Matapos marinig ang mga salita ni Agatha, ang lahat ay natulala muli. "Agatha, anong pinagsasabi mo dito?" Sumigaw din si Yolanda, at pagkatapos ay nagpatuloy. "Hindi ba ang taong ito ay tinatawag na bayaw ni Cyrus? Ikaw ang kasintahan ni Cyrus, kaya dapat ay pinsan mo siya. Hindi kaya si Cyrus ay si Agatha lang ang girlfriend?" Sa sandaling ito, sabi ng isang binata. At saglit na natahimik ang lahat. Kabanata 1344. Tumapak sa dalawang bangka. Diyos ko, di ba, si Cyrus ay isang hamak na talagang tumuntong sa dalawang bangka. Siguradong nalinlang si Miss Agatha nitong Cyrus. Oo, mukhang interesado talaga ang mga lalaki. Napakasuklam nito, kahit si Miss Agatha ay nangangahas na magsinungaling. Ang mga babaeng bituin sa likod ni Agatha ay lahat ay may galit na galit sa kanilang mga mukha,
na para bang kakainin nila si Cyrus. Ngunit sa katunayan, ang mga taong ito ay mayroon ng sariling maliit na abakas sa kanilang mga puso. Dahil kung talagang isang disenteng maginoo si Cyrus, wala silang pagkakataon na makipagkumpetensya sa isang diyosa na tulad ni Agatha. Ngunit kung hindi mabuting tao si Cyrus, magiging mas simple ang mga bagay. Nakakatakot ang background ng pagkakakilanlan ni Cyrus, kahit manliligaw siya. Kaya't ang mga babaeng bituin na ito ay nagsimula ng mag-isip tungkol sa kung paano makipag-ugnay kay Cyrus sa kanilang mga puso. Ngunit si Yolanda lamang, na may pinakamainam na relasyon kay Agatha, ang may naguguluhan na ekspresyon sa kanyang mukha sa oras na ito. Dahil kung ayon sa karakter ni Agatha, nalaman niyang may ibang lalaki sa labas ang kanyang boyfriend, tiyak na aakyat siya at sasampalin ang taong ito ng galit. Si Agatha ay walang pagpapaubaya sa ganoong bagay. Ngunit sa oras na ito, nalaman ni Yolanda na si Agatha ay napakalmado, at ang katahimikan ay nagparamdam sa mga tao na medyo hindi makapaniwala. Hindi kaya alam na ni Agatha na may ibang babae si Cyrus, kaya napakalma niya. Hindi napigilan ni Yolanda na huminga ng malalim, pagkatapos ay mabilis na kinaladkad si Agatha at sinabing, "Agatha, sumama ka sa akin, may sasabihin ako sa iyo." Natigilan si Agatha nang marinig niya ang mga salita ni Yolanda. Pagkatapos ay sinundan si Yolanda sa gilid at mahinang nagtanong, "Yolanda, ano ang gusto mong sabihin sa akin? What the hell is going on this Cyrus? Alam mo bang may ibang babae siya sa labas?" Tanong ni Yolanda. "Hindi ko alam." Walang magawang umiling si Agatha. "Dahil hindi mo alam, bakit ang kalmado ng reaksyon mo ngayon?" Tanong ni Yolanda. Ito. Isang pahiwatig ng kawalan ng kakayahan ang sumilay sa mga mata ni Agatha, na parang hindi niya alam kung paano ipapaliwanag ang bagay na ito. "Agatha, matagal na tayong magkakilala. Hindi ka kilala ng iba. Kilalang kilala kita. Dapat alam mo na may ibang babae si Cyrus sa labas. Payag kang maging manliligaw ni Cyrus, di ba?" Tanong ni Yolanda sa napakaseryosong tono. Tumingin si Agatha kay Yolanda at huminga ng malalim, pagkatapos ay walang magawang sinabi. "Oh, kalimutan mo na, sasabihin ko sa iyo ang totoo." "Ano ang katotohanan?" Isang bakas ng pagdududa ang sumilay sa mga mata ni Yolanda. "Actually, 3 araw ko palang nakilala si Cyrus, at noong una kong nakilala si Cyrus, ito ay dahil nagre-record ako ng isang palabas. Si Cyrus ang may-ari ng Tianian Club, at maaaring magbukas ang Tianian Club sa loob ng ilang araw. Siya gusto ko siyang puntahan. Para makasali sa opening ribbon cutting, hiniling ko sa kanya na magpanggap na boyfriend ko at turuan si Benji ng leksyon. Kung may girlfriend ba si Cyrus, at kung sino ang binata, ay hindi ko alam." Alam na alam ni Agatha sa kanyang puso na hindi niya ito maitatago, kaya sinabi niya ang totoo. Matapos marinig ni Yolanda ang mga salita ni Agatha, ang kanyang mukha ay tila nagulat pa. Sinabi niya na may malalaking tubig na mga mata, kaya iyon ang nangyari. "Alam mo, sa loob ng maraming taon, hindi ako lumalabas sa mga gawain ng taong iyon, hindi ako pwedeng umibig sa iba." Sabi ni Agatha sa mahinang boses. "Kung sasabihin mo iyan, maiintindihan ko kung ano ang nangyayari. Tinakat mo ako hanggang sa mamatay. Akala ko ay kumikilos ka bilang isang may bahay para sa iba." Medyo walang magawang sabi ni Yolanda. "Hindi mo pa ba ako kilala? Kahit habang buhay akong single, imposible talaga na tratuhin ako bilang mistress." Inilibot ni Agatha ang kanyang mga mata kay Yolanda, pagkatapos ay nagpatuloy. "Nga pala, kailangan mong tulungan akong ilihim ang bagay na ito,
dahil alam na ngayon ng lahat na may boyfriend ako, at boyfriend ko ang may-ari ng Tianian Club, kaya nakakainis ang mga iyon. Hindi na ako masusuklian ng mga manliligaw mula ngayon. Okay, I see, tutulungan talaga kitang maglihim. Seryosong tumango si Yolanda. Sa kabilang banda, si Isakar ay labis na nasasabik pagkatapos makita si Cyrus, at direktang sumugod sa harap ni Cyrus, pagkatapos ay sumigaw, "Brother, hello. Magkakilala ba tayong dalawa?" Walang imik na tanong ni Cyrus kay Isakar. "Bro-in-law, nakita, pero hindi mo ako nakita, kapatid ko si Isabel." Kinagat ni Isakar ang kanyang mga ngipin at sinabi, "Ano, ordinaryong magkaibigan na kami ni ate, hindi mo naman ako bayaw, you better stop yell." Walang magawang sabi ni Cyrus. "Nako, sandali lang yan. Sabi ng ate ko, hindi siya magpapakasal maliban kung ikaw." Sigaw ni Isakar sa malakas na boses. Tumingin si Cyrus kay Isakar at talagang hindi alam kung ano ang sasabihin. Nalaman niyang medyo wala sa sarili ang taong ito. Kung narinig ito ni Isabel, kailangan niyang punitin ang kanyang bibig. "Bro-in-law, ipapakilala kita, girlfriend ko to." Kinaladkad ni Isakar ang isang napakagandang batang babae sa harap ni Cyrus at nakangiting sinabi, "Hello, bayaw." Ang batang babae ay tila medyo kinakabahan sa oras na ito, at mahinang sinigawan si Cyrus. "Kamusta?" Wala sa mood si Cyrus na ipaliwanag ang relasyon nila ni Isabel sa mga taong ito ngayon, kaya walang magawa lang siyang tumugon. "Ano, bayaw, ano sa tingin mo ang dapat kong gawin sa bagay na ito ngayon?" Inilabas ni Isakar ang kanyang mga ngipin at tinanong si Cyrus. "Maaari mong lutasin ito kung paano mo nais na lutasin ito." Malumanay na sagot ni Cyrus. "I'm relieved if you say that, bayaw." Masayang ngumiti si Isakar, pagkatapos ay tumalikod at naglakad sa harap ni Benji, at sinabi kay Benji sa mahinang boses, "Anak, dapat bang maayos na ang usapin sa pagitan nating dalawa? Nag-sorry lang ako sayo." Walang magawang sabi ni Benji. Ngayon ay may 10,000 draft na si Benji sa kanyang puso, dahil wala siyang paraan para maniwala na si Cyrus ang may-ari ng Tiayun Club, ngunit kahit hindi siya maniwala ngayon, wala siyang magagawa. Inamin na niya ang mga ito. Bagay sa kanyang sarili, at tila walang silbi para sa kanya na hindi maniwala. Humihingi ka ng tawad at tapos na. Ngayon ko lang sinabi sa'yo na kapag lumuhad ka at yumuko sa akin ngayon, pakakawalan na kita, kung hindi ay hindi na matatapos ang bagay na ito. Napakayabang na sigaw ni Isakar kay Benji. Kabanata 1345. Paano mag-charge? Sinasabi ko sa iyo, huwag mong isipin na kasama mo si Cyrus sa likod mo, maaari mong hindi pansinin ang sinuman. Ako ang pamilya ni Duan, maaari kang pumunta at alamin. Kung talagang iniinis mo ako, pangako. Wala kang anumang kabutihan. Prutas na kakainin. Medyo nakakahiya ang katotohanang lumuhad siya at humingi ng tawad. Kahit kailan ay hindi luluhod si Benji, kaya binalak niyang gamitin ang background niya para banta si Isakar. Bakas ng panghahamak ang mga mata ni Isakar, at pagkatapos ay nagpout siya at sinabing, "Anong klaseng bagay kayong pamilya Duan? Kahit dumating ang tatay mo ngayon, kailangan mong lumuhad at humingi ng tawad sa akin, o tatawagan kita." Hanggang sa humingi ka ng tawad. Niloko kita. Sa wakas ay hindi na nakayanan ni Benji. Sumigaw siya sa pinakamataas na boses, at pagkatapos ay dumiretso sa kinatatayuan ni Isakar. Sa isang iglap, nag-away na naman ang dalawa.
Gayunpaman, ang mga pisikal na katangian ng dalawang taong ito ay magkatulad, at si Benji ay talagang gustong magtrabaho ng husto sa oras na ito, kaya si Benji ay nasa itaas ng ilang sandali. Lahat kayo nanonood, diba? Tawagan mo ako. Napalingon si Isakar at sinigawan ang mga kaibigan sa likod niya. Ang mga kaibigan ni Isakar ay tila walang lakas ng loob na gumawa ng anuman, kaya lumingon sila upang tingnan ang kinatatayuan ni Cyrus. Walang ekspresyon sa mukha ni Cyrus, na para bang pumayag siya sa bagay na ito. Matapos maunawaan ng lahat ang ibig sabihin ni Cyrus, natural na wala na silang kontrol sa anumang bagay. Agad silang sumugod sa harap ni Benji at sinimulang suntukin at sipain si Benji. Sa simula, si Benji ay tila nahihirapan saglit, ngunit napakaraming tao sa kabilang panig. Hindi ko alam kung gaano katagal, ngunit naramdaman ni Cyrus na malapit na siyang matapos, kaya sumigaw siya, "Tama na." Matapos marinig ang mga salita ni Cyrus, tumigil ang lahat sa kanilang mga galaw. Sa oras na ito, si Benji ay binugbog ng dugo sa buong mukha at mukhang napakaawa. Humakbang si Isakar sa harap ni Benji. Iniunat ang kanyang kamay at hinawakan ang buhok ni Benji. Tinitigan ang kanyang mga mata at mabangis na sinabi, "Tandaan mo ako, huwag mo akong hayaang makita ka sa hinaharap, o makikita kita minsan. Ako sasampalin kita minsan, understand?" Si Benji ay ganap na nasakop ngayon, kaya't hindi siya nang ahas na lumaban. Alam niyang kung siya ay lumaban, ang wakas ay maaaring maging mas malala. Kaya't hindi umimik si Benji, binalak niyang maghintay hanggang matapos si Cyrus na haharapin at hayaan ang pumatay na alisin si Isakar. "Dapat mamatay silang dalawa para sa akin," sigaw ni Benji sa kanyang puso. At hindi binalak ni Isakar na ipagpatuloy ang kahihiyan kay Benji matapos makita na si Benji ay tapat. At sinabi sa mahinang boses, "Okay, wala ako sa mood na mag-aksaya ng oras sa iyo ngayon, maaari kang lumabas." Panipi. Matapos marinig ni Benji ang pangungusap na ito, hindi na siya nagdalawang isip, at tumakbo palabas sa labas. At alam din ni Isakar na ang pangyayaring ito ngayon ay dahil lang sa mukha ni Cyrus, kaya nagkusa siyang maglakad sa harap ni Cyrus at nakangiting sinabi, "Brother, no, Mr. De La Cruz, maraming salamat sa mga pangyayari ngayon, bakit hindi kita bilhan ng inumin?" "Hindi na kailangan." Walang pakialam na sumagot si Cyrus, at pagkatapos ay nagpatuloy. "Sa hinaharap, mas mabuting maging low profile ka kapag lumabas ka. Hindi sa tuwing magiging napakabuti ng iyong swerte, ngayon ay nakilala mo ako, at nasa club ko pa rin ito, kung sa ibang lugar, maaaring iba ang ending." Alam ko. Mabilis na tumango si Isakar kay Cyrus. Bahagyang tumingin si Cyrus kay Isakar, at hindi na nagsalita pa. Nilinggan niya si Agatha at sinabing, "Let's go." Ayos ito. Tumango si Agatha, pagkatapos ay sinundan si Cyrus sa labas ng Tianian Club. Napatingin ang lahat sa likuran ni na Cyrus at Agatha, at sila ay labis na naguguluhan. Si Isakar ay hindi nakababatang kapatid ni Agatha, ngunit tinawag niya ang bayaw ni Cyrus, ngunit hindi sumagot si Agatha. Kaya't sa oras na ito, nadama ng lahat na may isang paraan lamang para ipaliwanag ito, iyon ay, kusang loob na si Agatha ay naging may bahay ni Cyrus. Nadama ng lahat na ang pangyayaring ito ay mas hindi kapani-paniwala kaysa noong nakita nilang si Benji ang nagkusa na tawagin siyang palaka. Paano magiging handa ang isang tulad ni Agatha na maging mistress sa iba? Gayunpaman, si Yolanda lang ang nakakaalam kung tungkol saan ang lahat ng ito sa oras na ito, ngunit walang paraan si Yolanda para ipaliwanag ang mga bagay na ito sa iba. Bukod dito, si Agatha mismo ay walang pakialam sa pagdala ng pangalan ng isang may bahay, at tiyak na hindi siya makikialam sa sarili niyang negosyo. Sa kabilang banda,
bumalik si Benji sa kanyang sasakyan pagkalabas ng Tianian Club, pagkatapos ay kumuha ng tissue at pinunasan ang kanyang mukha. Jingle bell. Sa sandaling ito, tumunog ang cellphone ni Benji. Nagmamadaling ikinonekta ni Benji ang telepono, at pagkatapos ay nagtanong sa mahinang boses, ito ba ang taong hinahanap ni Lawrence? Oo, ako ito. Sagot naman nung isa. Pumunta ka ngayon sa parking lot ng Tianian Club. Hinihintay kita dito. Nakasakay ako sa isang itim na Mercedes-Benz na may buntot na 3 at 8. Matapos malaman ni Benji na paparating na ang pumatay, isang flash ng excitement ang sumilay sa kanyang mga mata, at mabilis siyang nagsalita. Okay, see you in 3 minutes. Malumanay na sagot ng killer, at saka direktang ibinaba ang telepono. Si Benji ay nakaupo sa kotse mag-isa at naghintay. Kung ito ay isang normal na tao, pagkatapos na malaman ang pagkakakilanlan ni Cyrus, tiyak na hindi siya maglalakas loob na gumawa ng anuman kay Cyrus, ngunit ngayon si Benji ay napahiya ng sobra. Pakiramdam niya, lahat ng ito ay dahil kay Cyrus, kaya mayroon lamang isang bagay ang nasa isip niya. Ang ideya ay dapat patayin si Cyrus. Sa oras na ito, ang galit sa kanyang puso ay nagpawala sa kanyang isip. Makalipas ang 3 minuto, dahan-daang huminto ang isang itim na sedan sa tabi ng Mercedes-Benz. Ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay panandali ang pinagmasdan ang paligid. At pagkatapos makumpirma na walang problema, diretso niyang hinayla ang pinto ng kotse ng Mercedes-Benz, at pagkatapos ay umupo sa likurang upuan. Nilinggan ni Benji ang kanyang ulo at sinulyapan ang nasa katanghaliang gulang na lalaki, at nagtanong sa mahinang boses, ikaw ba ang taong natagpuan ni Lawrence para sa akin? Oo, ako ito. Bahagyang tumango ang killer. May bakas ng pagdududa ang mga mata ni Benji, at pagkatapos ay sumimangot siya at sinabing, ang taong gusto kong patayin ay hindi madali, sigurado ka bang kaya mo ito sa iyong sarili? May isa pang tao sa kotse ko, dapat walang masyadong problema sa ating dalawa. Diretso ang sagot ng crowd. Ayos lang yan. Lumambot ng husto ang ekspresyon ni Benji matapos malaman na silang dalawa iyon, at pagkatapos ay nagpatuloy sa pagtatanong, paano mo ito sinisingil? 1 milyon para sa isang tao. Sagot ng medyo may edad na.